Hello, this is Dr. J. We are now reviewing the red frame Astray Kai 6601 of the van. Let's review the red frame Astray Kai. So ngayon, makita natin kung anong meron at bakit kailangan mong kunin ng red frame Astray. So ayan. 360 makikita nyo yung kabuuan ng ating kit, no? Kung saan yung kit natin, nakita nyo naka-open yung kanyang cockpit. Kung saan mismo makikita nyo yung puti na meron siyang pilot sa loob. Ayan. Ito yung head ni red frame Astray. Tinanggal ko yung kalahati para makita nyo yung itsura niya. So, go ahead. Tingnan natin ngayon yung kanyang sa arms. Ito yung mismong cover dun sa kanyang balikat. So, makikita nyo, kaya nasabi ko dun sa ating right, kita nyo, detailed talaga siya, guys. Mga bossing, kitang-kita nyo yung kanyang pagka-detailed. Ayan. Hindi pa makita na. Ayan. Tatanggalin natin yan para makita ninyo. Ayan, tingnan nyo ko detalye. Napakagandang i-panel line. Kitang-kita yung detail pag pinanel line mo yan. So, suggested talaga i-panel line nyo pag meron kayong red frame. So, madali lang siyang ikabit o balik agad. Ayan. Oop. Yun. Ang hirap palang maglagay. Pag hindi nakikita, gamit lang ang camera. Ayun, mga commercial only. There you go. Ayan naman, ito yung sa arms, no? Sa kamay niya. Makita nyo dito yung buong detalye o detail ng kanyang yung pinaka-frame niya. Kaya napakaganda kung pa-panel line mo yan, makita mo dyan. Magiging mas buhay. Ito naman yung kanyang articulation sa kanyang kamay. Bali yung 3 fingers niya, natatanggal, separate yan. At merong isang pinaka-single, yung kanyang hintuturo. Separate din siya from the other. Ayan. Madali lang siyang ilagay. Ayun, nailagay na rin. Ayan mga kaibigan. Ayan po yung articulation ng kanyang kamay. Kung saan mismo makikita nyo dyan sa kamay niya. Ito. Wait lang. Ayan. Ayan. Makita nyo yung parang umbok na yan. Kung saan dyan mismo nilalagay yung espada. Dyan mo ipapasok yung espada para kakapit siya. So, papakita ko sa inyo ngayon yung kanyang espada. Ayan. Makita nyo naman na parang meron siyang butas doon mismo sa pinakataas ng espada kung saan doon mo isasabit o idikit. Tama. Ayan. Pag nakasabit na siya, ayan, tingnan nyo naman, kahit hinatak ko siya, no? Madali lang siyang tanggalin, madali lang din siyang ilagay. Yan yung purpose nun para doon sa kanyang sword. Since meron siyang dual sword. Ayan. Panel line talaga ang pinaka-the best suggested ko sa inyong mga bossing, mga parekoy, mga ka-builders para mas maging okay at maging detailed yung inyong red frame Astray. So, yan yung kamay. Ito naman yung second hands niya. Ayan yung itsura pag meron siyang armored. So, yun ang nilagay natin. Ayan. Okay din siyang i-panel line. As you see, nilagyan ko ng panel line yung kabila. So, tignan nyo yung difference niya nang walang panel line at meron. Same lang din ang articulation sa kanyang kamay. Kung bakit puti ito, kinulayan ko yan ng dolo ha. White. Trinay ko siyang gayahin yung mga perfect grade na kulay white. Hindi ba masyadong kulay kasi trinay ko lang siya. Pero ayan yung itsura niya. Suggestion ko nasa inyo kung gusto nyong gawin ding white. Nasa inyo mga pops. Ayan, ganun din. Ayan. Yan yung difference. Tingnan nyo. Mas buhay kung meron siyang panel line. So, nasa inyo mga bossing kung magpa-panel line kayo sa inyong red frame Kai. Since this is a review, hindi ko pa siya ginawan. After this, pa-panel line ko na rin ito. Yung kanyang lipat naman tayo sa katawan. Ito yung kanyang pinaka-main body part. Ito, papakita ko sa inyo kung paano tanggalin yung kanyang cockpit sa loob. Buksan. Ayan. So, nahirapan ako kasi gamit ko yung nipper. Mataba kasi yung mga daliri ko kaya gumamit ako ng nipper, no? Ayan. Kitang-kita nyo naman sa loob, meron siyang pilot. Inside the box kasama sa runner,
meron niyang kasamang dalawang action figure. Isang nakaupo at isang nakatayo. So, bago mo ilagay yung tao, dapat pag buo pa lang ng body, ilagay mo na yung sa cockpit niya. So, ayun. Punta naman tayo ngayon sa kanyang hita. Ito yung difference sa kanyang hita without armor and armor. Makita nyo rin dito guys, napakaliwanag naman sa camera. Yung detail yun, napaka-detalye talaga. Yung kanyang detail, ayan. Okay din siya na panel line kasi mas titingkad at makikita nyo talaga yung kanyang tunay na itsura. Kung gusto mong mag-scribe, pwede ka rin mag-scribe para medyo naliman yung kanyang pang panel line. Ito naman yung articulation sa paa niya. Ayan, nagagalaw yung paa niya, Pops. Ayan mga boss, tingnan nyo yung paa niya, gumagalaw din. Ayan. Ayan yung likod, difference na, no? Ito, tingnan nyo yung articulation sensor. Ayan, tingnan mo. Kung gaano kaganda yung kanyang paa. Ayan. Pwede mong isagad lang yung articulation niya. Para siyang hindi mo natin, ayan, tingnan nyo. Sinagad ko siya, ganyan po yung magiging itsura niya. Pag wala siyang, nakita nyo naman. Ganyan po ka-detailed yung red frame ashtray natin kung bakit napaka ganda nito. Ito rin yung with armor ng red frame ashtray. Same articulation din sa kabila, syempre. Yung paa niya ganun din. Ayan. Pwede na yung panel line yung paa niya kung gusto nyo. Pwede nyo rin yung paint kung gusto rin nyo. Doon sa kanyang dulo para maging artistic at maging sariling art ninyo kung gusto nyo. Ayan yung paa niya pag merong armor. So, ayan. Gagawin din natin dito sa kabila para makita ninyo. Ganyan yung magiging itsura ng Pops naman. Napakaangas, diba? Tingnan nyo naman. Ayan yung magiging itsura. So, articulation wise, isa lang din dyan. Medyo loose na rin yung binti niyan. Yan mismo yung mga yan. Kasi pag lagi mo siyang ginagalaw, kasama yung mga Pops, case review, kasama yun sa pag ginagalaw mo siya, always mo siyang na bandang katagalan, naglulus siya. Pero anyways, madali lang naman yung gawa ng paraan yan. Sabi ko sa inyo, meron tayong mga options and tips how to do that. Lagi nating hinasabi sa ating review and ating live sale sa ating account. Ayan. Solid, ang sarap ng tunog, satisfying sa tunog kayo mga boss. Kitang-kita nyo naman kung gaano kaganda at okay yung kanyang tip. Napaka-detailed yung inner frame niya. Labas at loob ng ashtray, pwede mong lagyan ng panel. Ito yung articulation na pwede mong gawin. Pwede siyang mag-post to. Ayan, oh. Ayan, boss. Yung kanyang pwede mong gawin sa articulation ng kanyang lower part ng ashtray frame. Ayan na, pinaluhod na natin si red frame ashtray kay. Bibindisyon na natin siya. Yun yung kabuuan guys ng itsura ng red frame with and without ng armor. Kitang kita nyo naman kung gaano kaangas. Ito ang kanyang sword, naka-panel line. Ito yung difference, napakaganda kung panel line rin yung kanyang espada. Detail na detail din. So, napakaganda yung panel line. Ito yung sword niya, actual sword ni red frame ashtray. Parang realistic pero plastic lang po yan. Napakaganda. Dalawa yung parts niya, nakita yung gold dyan sa taas. Merong yellow and gold part. Depende sa inyo kung ano ang gusto mong ilagay. May extra parts yan. Maraming parts si ashtray pagdating sa inyo. Outside the box, yun yung marireceive ninyo. Outside the box, meron siyang dalawang katana. May extra parts. Kung nakita nyo yung kawakan doon sa taas, dalawa yan. Merong kulay yellow at yung gold plated. Mas maganda gamitin yung gold plated. Bagay natin ng espada. This is the band red frame ashtray. No? Meron siyang sticker kaso hindi siya water slide decal. Yung nakuha ko hindi siya water slide decal, pero meron siyang mga stickers na pwede mong gamitin dito sa red frame ashtray. Ayan yung kabuuan ng itsura ng red frame ashtray with the sword. Ngayon punta naman tayo sa paglagay ng mga armor. Fast forward natin para mabilis. Ayan.
how easy lang naman siya ilagay. Kaya wala siyang loose parts dahil diyan napaka-easy lang, lalagay mo lang talaga. Ayan sa kanyang kamay. Balik tayo sa paa, easy, walang fitting issue, cut and snap na lang talaga siya. Sabi niyo, ang bilis lang natin ilagay. Hindi ka mamomroblema kasi yung frame talaga niya. Yung iba nagko-custom sila, yung iba yung kulay, pero depende sa inyong mga bossing kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo customize, madali lang at napakaganda rin ng Red Frame Master. Kita nyo naman kung bakit napakadali lang talaga siyang i-build. Pwede rin siya sa beginner, madali lang din siyang i-build. Depende na lang kung may experience na rin. Pero kung beginner ka at wala kang masyadong experience, I suggest mag-high grade ka muna or entry grade. Ayan. And yung kanyang backpack, meron siyang backpack, pwede siyang maging bow. And meron ding special beam yan, nakasama dun sa runners. Pwede mo gamitin para dun sa dulo ng kanyang bow. Then, pwede mo rin siyang gamitin as his backpack, no? Ayan. Makita nyo yung stand, kasama yung stand, naka-panel line din. Detail din yung stand niya, makita nyo naman sa ilalim. Panel line din yan. Ayan yung final post na ginawa ko regarding kay Astray with the two dual sword, katana, and the Buster sword. Depende na lang sa inyo mga bossing kung paanong style ang gusto nyo gawin. This is the Red Frame Astray, the band 6601. Again, this is Dr. J reviewing the Red Frame Astray Kai. Sa lahat ng nag-stay, thank you. Sana nag-enjoy kayo sa review. And don't forget to click subscribe button, share, and follow. There will be a lot of reviews coming soon. Thank you so much and have a wonderful day. Medyo mahal ang kit kaya save wise and build wise.